Samantala ang House Justice Committee hindi papayagan na maging forum ng pantasya at imahinasyon ang deliberasyon ukol sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Kasama mo live via Zoom si Radyoman Grace Mariano. RNN Live Reports! Umarangkada na ang ikatlong araw ng pagtalakay ng House Justice Committee sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ngayon ay tinatalakay ang sufficiency in substance ng ika-apat na reklamo laban kay VP Sara na inihain ni Atty. Nathaniel Cabrera at inendorso na Representatives Paulo Ortega III at Benny Abante. Sa pagsisimula ng deliberasyon ngayong araw, pinaalalahanan ni Batangas Representative Jervin Lugistro na siyang chairperson ng komite ang mga miyembro na hindi lugar ng imahinasyon at pantasya ang pagdinig dahil ang proseso ng impeachment ay kanilang tungkulin na iniaatas ng konstitusyon. Binigit ito ni Lugistro kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay sa kasagsagan ng deliberasyon para sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Duterte kahapon. This committee is not a forum of fantasy. Hindi ito sinihan. Hindi ito komedya. Ito ay pagdinig sa pananagutan. Let me say this clearly. Impeachment is not about premonition. It is not about imagination. It is about constitutional accountability. Kaugnay nito ay iginiit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson Representative Isabel Maria Zamora na walang puwang sa mga pagdilig ng Kamara o saan man ang mga bastos at hindi tamang pahayag lalo na laban sa mga kababaihan. Paalala ni Zamora sa mga kasamaang mambabatas, hindi naman kailangan ang nabanggit na uri ng mga pahayag kahit kailan at kahit saan. There's no need for such comments in any hearing, anywhere. We were discussing the last impeachment allegation. Bakit po niya kailangan magbigay ng ganong example involving an actress, a woman, you know, maski sino pa yun? Bakit po ako nag-react to have it stricken from the records? It was offensive. It was uncalled for. It was irrelevant. And it was very unbecoming of a congressman for him to do that. So, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kasama na hindi po dapat nagsasalita ng ganon. Inaasahan naman na ngayong araw ay maisasagawa na ang botohan ng mga miyembro ng komite kung sufficient in substance ang dalawang reklamo laban kay VP Sara na una nang idineklara na sufficient in form. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RNN. RNN Network News!